Another video, another existing loan na po yung i-share ko po sa inyo, which is alam ko very familiar na kayo dito, which is ito si Quickla Loan App. Di po siya available to download ngayon sa Google Play Store. The last time po na nakita ko siya is nasa Google Play Store siya. Well, ngayon kasi guys, no, nakita ko siya sa iOS or sa App Store. Sabi ko, ba't nandito na si Quickla ngayon at bakit wala siya sa Google Play Store ngayon? Kasi usually kasi no, parang nauuna talaga or meron talaga lagi yan si Google Play Store bago magkaroon sa iOS or sa App Store. Which is ito na nga yung pinaka-revelation ko. I found out po kasi na dalawa silang existing ngayon. Well, sino ang peke sa kanilang dalawa? Dalawa silang Quickla ngayon na parehas yung logo niya. Itong Quickla na isa, available siya sa iOS. Doon ko nakita yung ads niya. Whereas itong Quickla po na na-try ko before is available po siya sa V App Store kasi nandun pa din naman po siya. Itong V App Store kasi medyo friendly naman ito ni Google Play Store. Sabi ko, ito yung nakilala ko dati. Magkaiba sila ng loan provider, guys. Well, one thing is for sure naman, parehas ko silang sinubukan ngayon agad-agad and then parehas akong na-approve. And then ito na nga, magkaiba sila ng loan details. Magkaiba din sila ng loan offers sa akin. Well, ano nga ba yung pinaka-update ni Quickla ngayon? Paano natin malalaman kung talagang okay na ba siya ngayon at paano natin malalaman kung sino yung tunay sa kanila na Quickla Loan App? Lahat ng yan, i-share ko sa inyo sa video na ito. And before I start, disclaimer lang muna tayo. I'm not a loan expert and this video is not sponsored po. I-share ko lang sa inyo based lang din po sa experience ko and para mabigyan ko na rin kayo ng heads up before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo mga itong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is-updated na notified kayo. Wala na nga, unahin natin tong nakita ko sa iOS. Makikita nyo dito guys, legit na legit talaga na ito sa Quickla, diba? Kasi ganito po yung logo niya. Well, dito sa ads niya lang po sa App Store is ang taas naman ng offer niya nga ngayon. Up to 93,000 pesos. Wow. Then nakalagay po dito na ang pinaka-loan provider niya ay si New Telefax Technologies Incorporated. Basically, hindi natin makikita sa SEC website ito. Pero loan app po ito. At ang ginawa ko naman po no, dinownload or in-install ko po yung app kasi gusto ko nga po siyang subukan. Kasi alam ko nga, legit po itong si Quickla. Well, FYI, kaya ako sinasabing legit kasi po, ito ay naka-register sa SEC website under kay Copperstone Lending na kilalang kilala din natin yun. So of course, kaya nga diba, nagkakaroon tayo ng update. Sisilip ko ulit yan kasi baka legit na siya ngayon. Kasi dati kasi hindi naman talaga nakaka-legit. Well, anyways, dito sa iOS po, din-download ko siya para masubukan ko nga. Walang bumugod po sa akin dito yung kanilang privacy policy. So in-agree ko na siya na para makapag-proceed ako sa next step. Well, dito po, nung inopen ko po yung app, nagulat ako guys kasi ang nakalagay na dito si Casyalo na. Ano ba to? Alam mo si Casyalo is legit din po yun, diba? Legit loan app po yun. Pero bakit Casyalo na yung nakalagay dito? Si Quickla ngayon ina-applyan natin. Nakakaloka, diba? But anyway, sabi niya dito, nagpapautang daw po siya ng up to 93,000 pesos. Napakataas, no? So sabi niya dito, kailangan daw po natin mag-undergo ng loan process or certification process po nila para makapangutang tayo dito. Ito po yung kailangan natin i-undergo. Identity information, personal, job, contact information, and payment information. So, click lang natin yung apply. And then after po niyan, we need to take a photo of our ID daw po. And then dito agad guys is we need to provide our identity information. So, ito po yung mga IDs na kinakailangan nila, no? So, pipili lang po tayo ng isa dyan. And then, pipicturean din po agad natin. And then, after po niyan is the facial recognition po. So, magsa-selfie lang po tayo dyan. And then, next po niyan is the personal information. And then, followed by the job information naman. And dito naman po is wala siyang income proof na hinihingi. Everybody can apply. So, kahit tayo student or unemployed housewife and of course, employed, no? So, wala naman siyang hinihingi na kahit anong income proof, kahit ano piliin po natin. Well, after po niyan is the emergency contact po at nangingi po sila ng 3. After providing that po, no, next tayo, which is the payment account information or the withdrawal information na po ito. So, either e-wallet or bank po. So, e-wallet po yung pinili ko and preferably po sa Gcash lang po yung pinili ko dito. So, after po nito, no, sinabit ko siya. Meron po agad akong loan over agad-agad dito worth 2,000 pesos. So, agad-agad naman kinili ko tong apply para makita ko yung kanyang loan details. Well, ito yung pinaka-exciting part. So, meron ako loan amount po or loan offer po of 2,000 pesos. So, kung ilo-loan ko siya, meron po siyang processing fee worth 667 and total interest fee po of 13 pesos lang. Risk control service fee of 420 pesos. So, kung ito total ko lahat yan at kung ibabawas yan sa aking loan amount, 800 pesos lahat-lahat po yun. So, if ever ibabawas yan sa aking loan amount, pang ganun lang yung receive ko, 1,200 pesos. Hindi kasi siya transparent po dito, pero usually po kapag ganito po, no, hindi siya buong matatanggap. Yun yung sure. Kasi nakalagay dito sa repayment amount ko, ibabalik ko rin daw yung 2,000 pesos. At kung makikita nyo dito sa repayment amount, from today that I'm trying
this loan app is 7 days to pay lang siya. Grabe, hindi ko siya bet. Hindi ito yung Quickla na kilala ko talaga. So, basically, ito si Kashalo. Hindi ko alam kasi si Kashalo, loan app din yun na legit din. Medyo fishy siya at hindi ko siya bet at hindi ko siya tinuloy na i-loan kasi ako yung magsasuffer dito. Hindi po kasi talaga siya legit. At alam ko na nagbababa sila SEC ngayon na list of ng loan apps po na ginagaya yung mga legit loan apps. So, antabayanin nyo yan sa aking Facebook page. Sinishare ko yan doon. Kasi guys po, in-access ko itong si Quickla ngayon sa V-App Store. At makikita nyo dito, paras na paras, diba? Paras na paras yung logo. Pero, malaki talaga yung pinagkaiba. Ito yung Quickla na kilala ko na under kay Copperstone Lending na legit na naka-register sa SEC website at ang kapatid niya doon ay sila Muka-Muka at marami siyang ibang kapatid doon na kilalang kilala din natin. Well, dito po, of course, tinry ko siya kasi para magkaroon nga tayo ng comparison sa application or sa loan offer natin dito sa Quickla na na-download ko sa App Store or sa iOS versus dito sa Quickla na na-download ko sa V-App Store na under kay Copperstone Lending na to ha. Ito na yung tunay. So, titingnan natin yung pagkakaiba ngayon. So, upon the application po, of course, we need to enter our mobile phone number and then magpapadala po sila ng OTP po sa atin and then after po nyan is we need to undergo their application process at mag-i-start po tayo sa personal information, the basic information, and dito sa baba is the employment information. And dito sa employment, guys, napakadali lang pong sagutan. Either employed ka or not employed, hindi magulo. So, kahit piliin mo si employed or not employed, is wala naman silang income proof na hinihingi. Well, dito sa baba po, meron silang tinatawag na other information. At dito naman, optional naman. Buti naman optional itong si Facebook account. Hindi natin kailangan i-provide. Then after po nito is the guarantors, the co-makers info na or the contact references lang talaga ito. So, pipili po tayo ng dalawa. And then after po nito is the ID type po. So, ito po yung choices of IDs po. Pipili lang tayo ng isa dyan. And then, of course, pipicturean agad natin yan. And after po nyan is the facial recognition. And then, after ng facial recognition, followed by the withdrawal information, their e-wallet and bank account. And as usual, si GCash pa rin po yung pinili ko as mode of disbursement ko po. Then, after po nyan, may instant loan offer po siya sa akin worth 500 pesos. At binigyan niya ako ng 3 period. 3 terms, 4 terms, and 5 terms. So, sa 3 terms lang yung pinili ko. Well, from the day that I'm trying this loan app po, is within 7 days to pay lang din po siya. Yung first repayment niya, then yung second repayment niya is 7 days din. 7 days yung interval niya. Lumalabas po, nasa 3 periods ko na ito kasi after 3 schedule siya. So, mawi-wave naman yung schedule 3 kaya parang 2 periods lang siya. Itong 2 periods na ito, parang lumalabas po na 14 days to pay po siya. Pero weekly ako magbabayad every 7 days. Well guys, kahit 500 pesos lang po siya, hindi ko pa din po siya buong matatanggap. Kasi nakita ko dito sa disclosure statement niya na ang net proceeds ko na lang daw po is 297 pesos. Kasi meron silang service fee na hinihingi po worth 203 pesos. So, lumalabas guys na 40.6% yung pinaka-effective interest rate nila sa akin for 7 days to pay. Taas nun. 500 na nga lang, hindi pa buo matatanggap. Pero sa tingin niyo ba, utangin ko pa rin to? Of course na. Hindi ko siya utangin kasi 7 days to pay pa din siya. Hindi naman siya nagbago. Ganun pa rin naman siya sa dati. Para sila ni Quickla kanina na peke. Well, obviously po, ang pinagkaiba lang naman talaga nila yung application process, loan details. Yun lang yung pinagkaiba. But when in terms to the loan amount, the interest rate, at saka hindi siya buong matatanggap, the repayment period, parehas lang. Parehas na 7 days, parehas na hindi buong matatanggap, parehas na mataas yung interest rate. So, choose wisely, guys. Well, again, guys, ang pinaka-OG na Quickla lang talaga dito is yung madadownload natin sa Google Play Store at saka sa V-App Store. Itong si Quickla na nasa iOS ngayon, siya yung peking Quickla na nagtatago sa ngalan ni Kashalo. So, magulo din kasi si Kashalo parang ginagaya na rin siya. Parang ang dami ng peke talaga ngayon. Kaya mag-ingat po kayong mabuti sa mga ina-applyan nyo na loan app. Make sure na kahit paano sana SEC registered sila kasi kahit papaano, 'di ba? Advantage pa rin naman 'yon. Well, pag-isipan pa din namang mabuti, kahit naman anong loan apps po yung i-try natin, pag-isipan ng paulit-ulit at mabuti. Titingnan nyo mabuti kung kaya nyo ba talagang bayaran, kung worth it talaga siya utangan. And for Quickla, I hope po na compare ko siya sa inyo na available po silang dalawa ngayon, legit at not legit. Na magkaparehas ang logo pero magkaiba ng content at loan offer. Kaya maging mapagmatsyag kayong pumili ng mga loan app. Yun naman yung pinakamalaga talaga and borrow only what you can afford to handle kasi mataas talaga yung interest rate kapag mga instant loan app. So anyway, so sino na nakapag-try dito kay Quickla loan app? Ano yung na-try nyo? Yung peki ba or yung original? Kumusta naman po yung experience nito kay Quickla? So you can comment down below po para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, palagi naman ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!